Kinastigo rin ni dating Pangulong Fidel Ramos ang hindi pagdalo ni Pangulong Duterte sa APEC Gala Dinner at traditional family photo sa Peru. Ayon kay FBR, isa itong insulto sa host ng APEC na sayang din daw ang pagkakataon ni Duterte na makipagpalitan ng ideya sa ibang leader. Giniit din ni FBR na hindi dapat binabaliwala ang mga dati ng kaalyado ng Pilipinas sa paghahanap ng bagong kaibigan. Kaya hindi raw katanggap-tanggap ang dahilan ng Pangulo na may jet lag ito kaya hindi nakadalo. Never mind the dinner. Mag-liquid diet ka na lang. Kumain ka na sopas. No, bayan mo silang kumain. Pero pagkatapos ng group photo sa ng Pilipinas, wala. As president, you must be up in the forefront and look as big as this guy. With 101.5 million people. Ano, patago-tago ka sa likod? Masakit ang likod ko. O baka meron namang loose bowel movement. LBM. Naku, napakadali niyan. Yung isang cabinet member, magdala ka ng diaper o pamper. Kung andyan lang, balik doon, may group photo. President Fidel Ramos has expressed concern that the public support for President Duterte might decrease because of his stance on the Marcos burial at the libingan ng mga bayani. Mon Locson will tell us why. I still support him, but my greater support, my greater loyalty, my greater effort is with the bigger Philippine team of 101.5 million people. Former President Fidel Ramos asserts that his support remains with President Rodrigo Duterte and he does not regret endorsing him during the campaign period. However, he is dismayed over the sudden and secretive burial of the former president at the libingan ng mga bayani last week. He argues that the move could decrease the support of the public to the current administration. No, come on. Let's deal with facts and emotions. But I tell you, I felt very bad. Especially for the veterans. Ito. As well as a lot of the members of the Armed Forces of the Philippines. Veterans as well as retirees and active members, as well as members of the Philippine National Police, which I commanded some time ago. According to Ramos, based on the memorandum realized on August 20, 1992, there was no agreement to bury the remains of Marcos at the libingan ng mga bayani. Ramos also urged the Marcos family to apologize to the people and distribute their alleged hidden wealth. The former president did not comment on what to do with the remains of Marcos that is already buried at the libingan ng mga bayani. He said that it should be based on the Supreme Court's decision on the motion, which is set to be decided upon on November 26. Mon Locson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kung wala kang mabuting sasabihin, mainam pang manahimik ka na lang. Yan ang ikangay unsolicited advice ni dating Pangulong Fidel Ramos kay Pangulong Duterte. Ayon kay Ramos, kung panay ang pagpapa-impress ika nga sa pamamagitan ng mga salita, lalong umihina ang kontrol ng isang tao. Mas mainam anyang manalo sa pamamagitan ng mga aksyon at hindi sa mga argumento. Delikado rin daw ang pagtatayo ng anyay fortress para ihiwalay ang sarili. Ang reputasyon anya ang haligi ng kapangyarihan, kaya dapat itong pangalagaan. Hindi rin daw dapat magmadali dahil kapag ganoon ay tila nawawala ng kontrol sa kanyang sarili at panahon ang isang tao. Paalala pa ni FBR, mag-ingat sa mga bagay na ibinibigay ng libre dahil madalas anyang may nakatago itong kapalit. Inilatag ni FBR sa kanyang kolom sa isang pahayagan ang mga abisong ito na mula raw sa libro ni Robert Greene na pinamagatang Laws of Power o mga batas ng kapangyarihan. Dati na rin daw niya itong sinabi kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa huli, sabi ng FBR tungkol sa kanyang mga abiso, take it or leave it. Kinababahala raw ng Amerika at ng iba pang bansa ang mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tungkol yan sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos.
Ayon yan sa isang ikangay top o medyo mataas ang rangkong diplomat ng Amerika na nandito sa Pilipinas ngayon. Mula sa lungsod na Makati, nakatutukuhan si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mike, tama ka. No, nagdudulot daw ng pangamba yung mga maanghang na salita ni Pangulong Duterte nito mga nakarang araw. At yan nga po ay sinabi ng isang US diplomat na bumibisita sa ating bansa ngayon. Ilang araw matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa separation o paghiwalay ng Pilipinas sa Amerika sa larangan ng militar at ekonomiya, dumating sa Pilipinas si Daniel Russell, U.S. Assistant Secretary of State for East Asia and the Pacific. Sa pulong nila ni DFA, Secretary Perfecto Yasay Jr., ipinarating ni Russell ang anyay pagkabahala ng ilang bansa kasama ng Amerika sa mga pahayag ng Pangulo. I pointed out to Secretary Yasay that the succession of controversial statements and comments and a real climate of uncertainty about the Philippines' intentions has created consternation in a number of countries, not only in mine. This is not a positive trend. I told them that it was intended simply for the Philippines, for the Filipino mindset to separate themselves from that paradigm of dependency and subservience to foreign interests. So it has nothing to do with breaking any relationship with the United States or breaking diplomatic ties. Sabi ng opisyal ng Amerika, kung independent foreign policy ang nais ng Pilipinas, walang dapat baguhin sa dati ng ugnayan. So it's a mistake to think that improved relations between Manila and Beijing somehow come at the expense of the United States. That's not the way that we think about it. This should be addition and not subtraction. Tinawagan din sa telepono ni U.S. Secretary of State John Kerry si Yasay. Matapos nito, binisita rin nila si Defense Secretary Delfin Lorenzana. A big part of the message that Secretary Kerry has conveyed, that I convey, is that there is a deep wellspring of affection and a deep wellspring of respect between the United States and the Republic of the Philippines. The United States remains a steady and I hope trusted partner, a strong ally. We stand ready to honor our commitments. We stand by international law, and we stand by the Philippines. Nabanggit din niya kay Yasay na sumusuporta ang Amerika sa kampanya kontra droga, pero nababahala rin sa bilang ng namamatay. But I also reiterated the importance that we place and that others place on due process and respect for the rights of citizens as an important part of protecting our communities as well. And the growing uncertainty about this and other issues is bad for business as well. Sa huli, kapwa nagsabi ang dalawang opisyal na mananatili ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Mike, ngayong hapon ay humarap nga sa media uli itong si Assistant Secretary Russell, ilan na mga miyembro ng media na pinili lamang yung nakapagtanong sa kanya at nasabi nga niya na masakit din para sa Amerika na yung kaibigan mo raw ay tinatawag ka ng kung ano-anong pangalan at the same time ay nabanggit niya yung sinabi na rin ni Secretary Yasay kanina na nagkasundo yung Pilipinas at Amerika na pag-ibayuhin pa yung komunikasyon para daw maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ingay ang Pangulo, sobrang ingay ng Pangulo. Tama lang na, pakita niya na galit siya sa droga. Pero huwag na siya mag-ingay na, papatayin kita, I will kill you. Hindi tama yan. Kaya, he is falling on his own sword. Nadadapa siya sa kanyang espada. Dahil salita siya ng salita, napagbibintangan tuloy ang buong bansa na nangyayari. Hindi nakakabahala masyado yung kung ang domestic policy mo may certainty. At ang Pilipinas is the 14th largest market in the world. Kung saan kikita ang negosyo, dun pupunta.
kahit gaano ka kadalas magbura, walang epekto yun kung, halimbawa, sasabihin niya, patuloy yung magandang relasyon natin sa Amerika. Hindi problema yun. Diba? As an example. No? Pero kung dadagdagan mo pa ng mga ganon, doon may epekto na yan. Magkahalo naman ang reaksyon ng ilang opisyal ng Pilipinas sa naging pahayag ng Pangulo tungkol sa Amerika. Pero tingin ng ilang eksperto, walang dapat ikabahala at may mensahe lang na gustong iparating si Digong. Maaksyon si Carla Lim. Wala raw dapat ikabahala kung susurian ng pahayag ng Pangulo sa pagkalas sa Amerika para kay Professor Richard Haydaria ng De La Salle University. Posibleng may mensahe lang daw na gustong iparating si Digong. Partly si Pangulong Duterte gusto niya lang niya i-please yung kanyang audience. That's his way of doing things, no? And then partly, of course, gusto rin niya isignal sa Amerika na kung i-criticize niya ulit ako doon sa issue ng karapatan pang tao, kung kukontrahin niyo ako doon sa aking kampanya laban sa pinagbabawal na droga, dito may option ako dito sa China. Generally, of course, gusto ni Pangulong Duterte more independent foreign policy. So, ibig sabihin nun, diversified foreign relations. Hindi rin daw malinaw kung pansariling opinion lang o official na policy ang idiniklara ng Pangulo. Yung term na ginamit niya is separasyon, hindi severance, no? At yung pangalawa sabi niya me, I. Hindi na sinabi yung aking bansa or the Republic of the Philippines. So there's a room for plausible deniability. As long as hindi ito nag-translate into actual policy, hindi madamay ang taong bayan dyan. So no reason for worry. Maging ang ilang Chinese political analyst, duda pa rin sa mga pahayag ng Pangulo. Diplomatically, yes, there are some effects, some negative effects between the two sides. But the talk, we have to see, walk the walk. We will see. Magkakaiba naman ang reaksyon ng ating mga mambabatas. Si Kabataan Party List Representative Sara Ilago ikinatuwa ang pahayag ng Pangulo. Si Digong raw ang unang Pangulo na naglakas loob na kumala sa Amerika. Hirit naman ni Senador Antonio Trillanes, base sa mga sinasabi at ginagawa ng Pangulo, baka nga komunista siya. Nababahala naman si Senator Ping Lacson sa mga resulta ng desisyon ng Pangulo, gaya ng pag-withdraw ng Amerika ng tulong sa militar at investments mula sa Estados Unidos. Sabi naman ni dating Senador Juan Ponce Enrile, hindi basta-basta mapuputol ang relasyon natin sa Amerika. Dapat pag-aralang mabuti ang magiging epekto nito, lalo na sa mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gayunman, bilang Pangulo ng Pilipinas, dapat daw suportahan si Digong. There's nothing permanent in all of this, but that is the present situation where we are in today. Our president is the leader, so we must follow his baton. He's the conductor now. He's the conductor of the Philippine music. Kasunod din ng pahayag ng Pangulo, kapansin-pansin na inilabas ng US Embassy sa kanilang Facebook page ang ilan sa kanilang mga proyekto sa bansa.